Ang kaso laban sa Villar Land Holdings Incorporated under evaluation pa ayon sa Department of Justice. Hindi naman nagkomento ang nasabing kumpanya na sinasabing hindi pa nila natatanggap ang reklamo ng Securities and Exchange Commission. Si Erlo Bringas sa detalye. Nananatiling under evaluation ang kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Villar Land Holding Corporations kaugnay ng market manipulation at insider trading. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, dadaan pa sa pag-aaral ang isinampang kaso. Dapat na ba itong isailalim sa preliminary investigation? It is as if no case has yet been filed technically because it will still have to go through study and scrutiny by the panel to determine whether it is appropriate already to conduct a preliminary investigation or not. Habang isinasagawa ng ebaluasyon sa kaso, hindi naman maaaring i-anunsyo ang magiging resulta din ito. Yes, there go ongoing evaluations, but as far as the department is concerned, no pronouncements can be made just yet because we do not want to preempt the results of the evaluation. Noong Enero 30, nagsampa ang Securities and Exchange Commission o SEC ng kriminal na kaso laban sa Villar Land Corporation, mga kaugnay na kumpanya nito at mga opisyal nito. Respondent sa kaso ang chairperson ng kumpanya at dating senador na si Manny Villar, dating senadora Cynthia Villar, mga direktor ng kumpanya na sina Cynthia Javares, Manuel Paulo Villar, Senador Camille Villar at maging si Mark Villar. Kasama din ang independent directors ng kumpanya na si Ana Marie Pagsibigan at Gart Castañeda. Sinabi ng SEC na naglabas ang Villar Land ng mali o nakakaligaw na impormasyon na nakaapekto sa presyo ng kanilang shares. Kasama rin sa kinasuhan ng Infra Holdings Corporation at MDS Construction pati ang kanilang mga opisyal. Nangako naman ng kumpanya na sasagutin ng mga paratang ng market manipulation at insider trading. Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanya na magbibigay sila ng sagot kapag natanggap na raw nila ng formalang reklamo. Ayon naman kay SEC Chairperson Frances Lim, mahalagang tiwala ng mga investor para sa pag-unlad ng ekonomiya. Dagdag pa nito, hindi raw papayag ang SEC sa mga gawaing nandoloko sa publiko at nakakasira sa capital market. Nagsimula ang investigasyon sa mga inihayag na financial statements ng Villar Land noong 2024. Inulat ng kumpanya na tumaas ang kanilang total assets sa 1.33 trillion pesos at net income sa 999.72 billion pesos. Sinabi nila na ito ay dahil raw sa pagtaas ng halaga ng kanilang mga lupa at ari-arian. Pero giit ng SEC, inilabas sa mga numerong ito bago matapos ang external audit. Nang maisumite ang audited report, mas mababa raw ang actual na total assets na nasa 35.7 billion pesos lamang. Erlo Bringas para sa 100% balita.